Hindi pa nagsisimula ang close fishing season para sa galunggong pero tumaas na ang presyo nito sa ilang palengke sa Metro Manila dahil sa kaunti umanong supply. Ang paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga pamilihan sa Metro Manila, umaabot hanggang 300 pesos ang presyo ng galunggong ngayon. Pero sa aming pag-iikot tulad sa Galas Market, hanggang 340 ang kada kilo nito. Dati lang yan mga 300 to 80. Depende kasi sa dating, depende kasi. Iba-iba yung presyo. Kulang po siguro kaya ganun kamahal. Sa Kamuning Market, sa retail kasi kami, sa amin pumapatak ang presyo ng galunggong nasa 300. Medyo malaki ang tinaas ng galunggong ngayon, halos nasa 50 pesos na yung tinaas ng puhunan. sa Litex Market sa Quezon City, ramdam daw ng mga nagtitinda ang kakaunti ng supply ng galunggong. Mahirap mga isda po kasi pag araw talaga ng bear, mataas na po talaga mga isda ngayon. Kaya sa karinderyang ito, ibang isda na muna ang binebentang ulam. Ang galunggong kasi mahal, kaya hindi kami nagtitinda. Ay tilapia at bangus. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa mayong panahon, di makapalaot yung mga mangisda, masasabi natin na minimal pero sufficient supply. pagdating ng November 1, bawal munang manghuli ng galunggong sa northeastern Palawan hanggang January 31 sa susunod na taon dahil sa ipatutupad na closed fishing season. Asahan na raw ang pagkaunti ng supply. Magiging limitado talaga yung supply dahil nagpapatupad nga tayo ng closed fishing season. Pero ito na may tinutugan na natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pansamantalang pag-angkat. Nauna nang pinahintulutan ng Department of Agriculture ang pag-import ng 30,000 metric tons na isda tulad ng galunggong na inaasahang darating sa simula ng closed fishing season. Magpapatupad rin ang closed fishing season simula November 15 hanggang February 15 para sa sardine o tamban sa Zamboanga Peninsula at mga small pelagic fish sa Visayan Sea gaya ng alumahan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, taon-taon itong ipinatutupad para mag-repopulate o maparami ang isda sa dagat. Para maiwasan ang pagsipa ng presyo ng isda sa panahon ng closed fishing season, nag-aangkat mula sa ibang bansa. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nag-i-issue sila ng sanitary and phytosanitary import clearance para masigurong ligtas itong kainin ng mga mamimili. May mga requirements tayong ipinapatupad sa ating mga importers sa pagkuha ng kanilang import permit. Dapat makumply ng ating mga importers para siguraduhin ito na yung inaangkat natin at ibibenta sa mga palengke ay ligtas para sa publiko. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.